Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang makaalis ako sa exclusive room na binook ni Atasha, lumabas naman ako kaagad at natagpuan iyong kausap ang isang lalaki. Their table was in the corner and they were having conversation. Napamulsa ako ng palad at huminga ng malalim. Mr. Del Mondo, you change? Habol sa akin ng waiter. Nilagay ko sa palad ko sa hangin na hindi siya na tinitingnan. You can keep it. Sagot ko naman. Naiinokopahan ng mga taong medyo malayo sa akin. Mukhang kliyente lang naman niya. Thank you, sir. Bahagi itong tumawa at tumahimik. Mukhang iniwan kayo ni ma'am. Napapikit ako at napatingin naman sa waiter. She is with her client. That's why. Depensa ko naman. Iniwan ako matapos namin mag-order. Tingin niya, kakain ako na mag-isa. Kliyente ho ni ma'am si Captain Theodore Romualdez. He blurted out amazed. Dahil doon ay napabaling ang atensyon ko rito. He is watching the table with amusement. Malawak ang ngiti nito. Kilala mo ba yung lalaking yon? Nag-cross arms naman ako at sinulyapan sila. Sa nakikita niya ay mas matanda ito kaysa kay Atasha. Kasing edad ko lang yata iyon. May dugo siyang Italiano. Medyo tanned kumpara sa kulay ko. Kulot ang buhok at formal na ang kasuotan. Lagi ho yan dito napapadalas noong sila pa ng asawa niya. Ngayong hiwalay na, ay ngayon ko lang ulit nakita rito. Napaawang naman ang labi ko habang nakakunot ang noo ko sa mga isiping iyon. Kliyente. Siya ang kliyente ni Atasha. Para sa anong layunin? Anong kaso? Nanatili ako sa sasakyan habang naghihintay kay Atasha. Habang naroon ako sa sasakyan ko, naghihintay ay pinagmamasdan ko muna ang iilang larawan ni Lucio. Nadurog naman ang puso ko sa huling larawan. Napalunok ako sa larawan ng bagong silang na sanggol. Maski masakit ay nagawa niyang itsali iyon rito. My fingers are trembling while cursing the pictures. Kamukha mo ang nanay mo, bulong ko sa larawan. Ang labi, ang ilong at ang hugis na mukha nito ay may pagkakahawig nga kay Atasha. Napaangat ako ng tingin at halos umalo na sa kinaupuan ng sabay na lumabas si Atasha kasama ang kliyente niya at pumasok sila sa iisang sasakyan. Natigilan naman ako. Akala ko ba kliyente lang? Bakit siya pumasok sa sasakyan ng lalaking yon? Uminit ang pakiramdam ko at bumigat ang paghinga. Pinaandar ko ng sasakyan at sinundan ko sila. Sa pagbuntot ko ay dinala ako sa firm ni Atasha. Nagpark naman ang lalaki sa loob. Biglang kumalabog naman ang dibdib ko at mabilis na sumunog papasok. Pero may security na siyang humarang sa akin. Nandito ako para makita ang lawyer. Pagsisinungaling ko roon at sinulyapan sa parking area. Hinanap ng mga mata ko ang dalawang magkasamang sinusundan ko kanina lang. Naabutan ko na lamang sila na sinalubong ni Marta at sabay-sabay silang pumasok sa loob ng building. Nahihirapan akong napatingala at may bara sa lalamunang napalunok. Dahil sa galit na aking nararamdaman, hindi ko napigilan ang aking sarili. Nahampasin ang manibela. Dahil alam kong nagsiselos ako. Ramdam na ramdam ko yun sa buong pagkatao ko. Ngayon ko lang ito naramdaman. Dahil noon, pinararamdam sa akin ni Atasha na secure ako sa kanya, pero ngayon, pakiramdam ko ay baliwala na yun sa kanya. Ngayon ay pakiramdam ko, hinahayaan na niya ako dahil may sarili na siyang mundo. Nakapamulsa akong bumaba ng hagdan at naabutan ko roon ang lalaking hindi inaasahan na makita ko rito sa aking bahay. Your secretary told me that you went to your old house para makuha mo yung mga gamit mo doon. Siguro kailangan mo ang tulong ko kaya kinuha ko yung address
I didn't know that. Hindi nito natapos ang ibig sabihin dahil napansin na ang paglapit ko sa kanilang dalawa. Pumwesto ako sa likod ni Atasha. Malapit lang para makita niya kung anong relasyon naming dalawa. This is my house. When I was married. Hindi ba nasabi sa'yo ng sekretarya ko yon na ito ang pupuntahan ko? Kaswal naman na tanong ni Atasha. Hindi mo na kailangang pumarito pa, Teo. Alanganing napabaling naman si Atasha sa akin. Hindi niya sinabi. Akala ko nag-iisa ka lang dito. Mahinang sagot naman ito ngunit ang atensyon ko ay nasa kay Atasha. I'm sorry. Hindi alam ni Atasha ang gagawin dahil pabalik-balik ang tingin nito sa akin at sa kararating na pamilyar na sa aking lalaki. Akala ko ba kliyente lang? Umigting naman ang pangako at binalingan ng malamig na titig ang lalaki. He has the same height of me. Pero pagdating sa katawan ay tingin ko mas lamang naman ako. Victor, this is Theodore Romualdez. Hanggang doon lang na pagpapakilala niya. Theo, Victor Del Mondo. Napatikhim naman ako, talagang hindi na siya dumagdag pa. But I think na mukhang aware naman itong lalaking to kung sino ako. Good afternoon. Bati nito sa akin at inabot ang kanyang palad. Good afternoon. Formal kong balik sa kanya. Ngumiti ito at agad na nilapitan nito si Atasha. Mas kumunot ang noo ko dahil sa pag-angkin nito sa espasyong dahilan para ngayon siya ay masyadong malapit kay Atasha. Tutulungan kita sa mga gamit mo. Hindi iyon maganda sa pandinig ko. Kaya nga ako nandito, hindi ba? Para tulungan si Atasha. Hindi ko napigilang sabat at humakbang papalapit sa kanila. Tumingin naman ang lalaki sa kanya na natili ang palakaibigan nitong ngiti. Hindi ko alam na nandito ka. Akala ko nag-iisa lang si Atasha. Bumalik ang atensyon niya kay Atasha. Ngayong andito na ako, tutulungan kita. Please. Marahan itong tanong kaya napabuntong hininga ako at kunot ang noong tiningnan si Atasha. Nasa kwarto natin ang mga gamit niya. Hindi kita papayagang pumasok sa loob. Sabi ko sa biglang pagkaputol. Sino ba tong lalaki na to? At kung umasta ay higit pa sa pagiging kliyente ni Atasha. Hinarap ko si Atasha at iritable na ang mukha ko. Pwede bang sabihin mo sa iyong kaibigan na umuwi na siya? Pinag-usapan natin na tayong dalawa lang, Atasha. Bakit ka rito magdadala ng hindi ko kilala? Narinig naman niya ang reaksyon ng lalaki, mas lalong uminit ang dugo ko nung ngingising-ngisi nito. Tell to your ex that I am not just your friend. Wika naman ng lalaki with confidence that made me breath and exertion. Sumikip naman ang dibdib ko sa galit at iritasyon. Bakit hindi niyo sabihin sa isa't isa? Wika naman ni Atasha at napairap. Pwede bang tama na? Theo, pwede bang hintayin mo na lang ako? Pwede mo akong tulungan sa paglalagay ng mga gamit sa car. Nawala ang ngisi ng lalaki at tumango ito na tila naiintindihan ang nais naman ni Atasha. Maghihintay ako dito. Kapag may ibang gamit, pwede na sa sasakyan ko. Tinalikuran ko siya at mabibigat na hakbang ang ginawa ko paakit sa hagdanan. Pagpasok ko sa kwarto ay hinilot ko ang sentido ko at sunod-sunod na napalunok. Napabaling ako sa papasok ni Atasha. Mabilis ko siyang nilapitan at hinawakan sa braso. What? Taka niyang tanong ngunit hinila ko siya hanggang sa makapasok kami sa loob ng walk-in closet. What? Lito niyang dagdag. Ngunit dahil sa sobrang paglapit ko ng katawan ko sa kanya, ay sa kagustuhang lumayo ay napaupo na ito sa lamesa. Akala ko ba kliyente lang? Usal ko sa mababang boses ngunit may diin. Hindi ako galit sa kanya pero napamura siya. Ang bigat ng nararamdaman ko. Kliyente ko siya. Kliyente ko pa rin siya. I got distracted her tights na nakasuot lamang ng skirt at napakaiksi pa nito. Ngayong galit ako. Hindi ko alam kung saan ko pwedeng ibunton ang nararamdaman ko. Gustong-gusto ko na siyang salikan, pero alam kong hindi pwede. Mabuti noon na mag-asawa kami, kaya alam kong pwede kong gawin yun sa kanya. Antik man ang mga labi niya. Ngayon maski pagdampi at paghawak sa kanya ay tila ba sobrang hirap na para sa akin.
Kliyente lang ba talaga? Tanong ko muli ngunit hindi siya nakaimik at napahinga na lang na malalim. Hindi naman kita pinakikialaman, hindi ba? Wika nito na tila ba wala siyang pakialam kung anong pinag-uusapan namin. Tila nasampal naman ako sa kanyang naging tugon. This questions is not related to our baby Lucio. Mariing napamura naman siya sa kanyang isipan, ngunit ang tanong ko ay tungkol sa iyo, baby. Tiningnan niya ito sa inusunteng mga mata nito, pero alam ko sa likod nito ang tuso at mapaglaro niyang taktika. Napanguso naman ng baluktot niya mga labi. Bumaba ang mga mata niya sa kanyang dibdib, tinitigan ang mabibigat niyang talukap. Ginagawa siyang hindi mapaglabanan. Dinilaan ko ang ibabang labi ko at yumuko para abutin ang tainga niya. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Masyado bang mahirap sagutin yon? Bulong ko rito. Pumikit ako at hinimas-himas ang buhok niya na amoy floral sweet at napakapinong habang ang pabango niya ay parang matamis na pulbos lang pero pinaghalo na may kaunting sensualidad. Hindi naman. Umangat ang tingin niya sa akin at tiningala ako. Tiningnan ko naman siya sa mga mata. I keep things private. I have the right to share what I want to share. And when I don't want to answer your questions, ibig sabihin lang nun, pinoprotektahan ko kung anong relasyon ang mayroon ako sa lalaking nasa baba. And his name is Theodore. Seryoso niyang paliwanag kaya umigting ang pangako at napalunok ako. Lumalim at lumamig ang titig ko sa kanya. Marahan na itinulak ako nito, ngunit hindi ganun kalakas. Tila pinapahiwatig niya lang na kailangan kong umatras. Ayoko siyang paghintayin. Tapusin na natin ang ginagawa natin. Hindi lang siya kliyente mo, tama? Pangungulit ko naman kay Atasha. Pagod niya akong tiningala at sinubukang tumayo. Ngunit nanatili ang tindig ko roon at higpit ang hawak sa gilid ng lamesa. Wala na siyang pakialam sa espasyo nila, kaya halos magdikit na ang aming dibdib at wala lang iyon sa kanya. He was divorced at ako ay yung lawyer niya. Noong naghiwalay sila, naghiwalay din kami ng landas. Pero nagkita ulit kami sa cruise ship. Siya ang kapitan. Paanong nanatili siyang kliyente mo? Hindi ko siya kliyente pero tinutulungan ko siya sa mga properties na pwede niyang makuha sa dati niyang asawa. Tinaasan niya ako ng isang kilay. Ayos na ba, Mr. Del Mondo? Pwede na ba akong dumaan? Panunuyang muli ni Atasha. Yumuko ako na ikinagulat niya. Napakurap ito at halos mapasinghap sa paglapit ng labi ko sa kanyang ilong. Matagal kong tinitigan ang kanyang mga mata bago pabalik-balik na sinulyapan ang labi nito na kanina ko pa gustong halikan. Ihahatid kita. Paos at halos tunog na nagmamakaawa. Tila ako pa ang humihingi ng pabor sa kanya. Kahit hanggang sa labas ng building mo. Hindi ako papasok. Ihahatid lang kita. Sige na please. Natigilan naman siya. Masyadong natulala para magsalita pa. Nakakatawa ka, Victor. May sasakyan ako, hindi ba? At nasa baba lang si Teo naghihintay. Pauwiin mo na yung lalaking yon. Ako na ang bahalang maghatid sa'yo. Lumapit ako sa tainga niya. Napalunok ako nang bumaba ang tingin ko sa kanyang leeg at dibdib. Inilapit ang aking kamay hanggang sa tuluyan ko nang nahawakan iyon at paibabawan ng palad ko ang maliit niyang kamay. Kunot noong napabaling naman siya roon kaya muli kong naamoy ang bango ng kanyang buhok. Sobrang ingat ang pagpisil ko sa kanyang malambot na palad. Sobrang ingat ng haplos ko rito habang ang titig ko ay nasa mga mata niya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Natatarantang bulong naman ni Atasha. I am trying to flirt with you because I want you back. Diretso kong sagot at walang pag-alinlangan. We will start and do things right. We will take it slow. And ayusin natin sa simula. I will court you at maghihintay ako. Kung ano ang gusto mong proseso, ayun ang aking susundin, Atasha. Anong sabi mo? Mas lalo naman itong nalito. I want you back, baby.
Liligawan kita. Maghihintay ako. Gusto mong umalis sa bahay natin? I won't stop you. Do you want to focus on your work? I will support you. Hihintayin kita. Nandito lang ako, Atasha. Inangat ko ang isang palad para haplusin ang pisngi niya. Umiwas naman siya at napalunok. Kaya naman, natense ako. Doon pa lang ay nakakaramdam na ako ng takot sa pinapakita niyang reaksyon na tila may pagitan pa rin sa hindi magigiba sa sitwasyon namin. I can't. No, you can't. Pero bakit? Nahihirapan kong tanong naman kay Atasha. Dahil nanliligaw na sa akin si Teo. At nagugustuhan ko na rin siya. Mabilis siyang umiling at tinulak ako. Nawalan ako ng lakas kaya madali akong napaatras sa kanya. Sa biglaang paghayag ng nararamdaman niya. Nakuha ko na yung ibang mahalagang gamit, sa susunod ko na kukunin yung iba kong gamit. Nagmamadali niyang kinuha ang isang box na may mga importante niyang gamit. Atasha, mahinang sabi ko. Pilit na inaabot siya bago siya lumabas ng kwarto. Susundan ko sana siya, ngunit hinarap na ako nito at seryoso ang kanyang mga mata. Hindi tayo naghiwalay. Putol ko naman. Hindi kami nag-break. Wala kaming official break. Pirmahan mo ang divorce paper. Kasi akala ko, makikita na natin ang isa't isa kapag ginawa ko yon. Nagsinungaling si Martha sa akin. Inilabas ko ang frustration ko sa kanya. Yun ang ibig kong sabihin. Hiwalay na tayo. Anong pinagsasabi mo na hindi tayo naghiwalay? Ngayon ay nakikita niyang nagagalit na ito. Kaya nga ako nakipag-divorce sa iyo, hindi ba? Bumaba naman at bumuntong hininga para ayusin ang sarili ko. I want you back, baby. Hindi pa naman kayo. Magbabago pa ang isip mo. Mag-usap na lang tayo kapag nasa tamang pag-iisip ka na. Wika naman ni Atasha. Gusto kong matawa sa kanyang sinabi. Tingin niya ba nawawala na ako sa tamang pag-iisip? Mahal ko siya. Nagmamadali siyang lumabas. Bitbit ang box. Narinig ko ang mga yapak nito pababa ng hagdanan. Gustuhin ko man siyang sundan. Pero baka mas tumindi lang ang tensyon kapag nakita ko na naman ang lalaking yon. O baka naman niyan ay umiiwas na siya sa akin dahil sa mga sinasabi ko. Pero hindi ko pinagsisihan yon. Yun ang totoo. Iyon ang sasabihin ko. Marin akong pumikit at nahihirapang napatingala. Ang lalaking yon ay nanliligaw kay Atasha. At nagugustuhan na rin siya ni Atasha. Totoo ba yun? Anong dapat kong gawin? Hindi maaari ito.